at spiritual, Panginoon, na sila'y magtiwala sa inyo, Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ganon din, Lord, kayo ang siyang gumabay sa kanila sa maghapon na to, Panginoon, na kung saan ay kasama namin sila dito, Panginoon, sa aming pananambahan, Lord. Kahit na ang kanilang physical na pangangatawan ay wala rito, pero nandoon pa rin ang kanilang pagpupuri sa inyo, Panginoon, maging sa kanilang tahanan, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At sa umagang ito rin, Lord, patuloy din namin tinataas sa inyo ang aming mga pastor, Panginoon, na kung saan, Lord, ikaw ang patuloy na kumilos at gumabay sa kanila, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo si Pastor Arnel, Lord. Salamat sa kalakasan, sa kalusugan, Panginoon, at provision ninyo sa kanyang buhay, Panginoon, maging sa kanyang pamilya, Lord. Dalangin din namin ang inyong pag-iingat, Panginoon, sa kanyang may bahay at kanyang mga anak, Lord, na kayo ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng pag-iingat, Lord, sa maghapon, Panginoon, at maging sa mga darating na araw, Panginoon. Kayo ang siyang patuloy na mag-provide ng kanilang mga needs, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, na patuloy mo pong pagbuklurin, Lord, ang kanilang tahanan, Panginoon, na kayo ang siyang naghahari at ang inyong pag-ibig, Panginoon, ay makita, Lord, ng kanilang mga kapitbahay, Panginoon, sa kanilang nasasakupan, Lord, na maging instrumento sila ng inyong mga salita, Panginoon. Gamitin niyo po sila, Lord, sa paraan na kung saan, Lord, ay maging nasa tahanan sila, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo sa buhay ni Pastor Arnel, maging sa kanyang pamilya, Panginoon. Ganon din, Lord, tinatas din namin sa inyo si Pastor Jimmy, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan, sa kalusugan, na patuloy niyong pag-iingat sa kanya, Panginoon. At salamat din, Lord, sa wisdom na patuloy niyong binibigay sa kanya. Lalo na, Lord, sa ministry na kanyang hinahawakan, Lord, sa iglesyang ito, Lord, na magbahagi ng inyong salita, Panginoon, tuwing araw ng Wednesday, Lord. Kaya dalangin namin, Lord, na patuloy po siyang bigyan ng wisdom, Panginoon, and direction, Lord, ng inyong mga salita ay kanyang patuloy na masaliksik, Lord, nang sa ganun, Lord, ay may bahagi ito sa amin, lalo na, Lord, sa mga taong na kung saan, Panginoon, ay talagang naghahanap, Lord, ng kasagutan sa kanilang mga tanong, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa anointing na binibigay niyo kay Pastor Jimmy, Lord, at maging ang protection, Lord, sa kanyang may bahay, Panginoon, kay Florence, at maging sa kanyang mga anak, Lord. Dalangin namin, Lord, ang inyong pag-iingat sa kanila. Thank you rin, Lord, sa provision ninyo sa kanilang tahanan, Panginoon. At salamat sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo po sa kanila, Panginoon. Ganoon din, Lord, ingatan niyo rin si Ate Pele, Panginoon, na kanilang kasama sa bahay, Panginoon, na ang inyong pag-iingat ay nandoon at ang inyong kalakasan ay nanatili para sa kanya, Panginoon. Nang sa ganoon, Lord, ay magawa niya yung mga kanyang ginagawa bilang isang kapamilya, Panginoon, sa buhay nila Pastor Jimmy, Panginoon, na hindi lang isang kasambahay, Panginoon, bagkus, Lord, isang pamilya, Panginoon, na kung saan ay siya ang kanilang kasama, Panginoon, sa kanilang tahanan, Lord. Kaya salamat, Lord, sa buhay at sa pamilya ni Pastor Jimmy, Panginoon. Ganoon din, Lord, tinataas din namin sa inyo si Pastor Jesse, Panginoon, bilang isang senior pastor, Panginoon, ng iglesyang ito. Salamat, Lord, dahil andoon ang inyong paggabay sa kanya. Patuloy na kayo ang siya nagbibigay ng wisdom, Panginoon, para sa kanya. At anointing, Lord. Dalangin din namin, Lord, na bigyan niyo po siya patuloy ng vision, Panginoon. Hindi lamang dito sa aming iglesia kung ano po yung nararapat niyang gawin, Panginoon. Bagos, Lord, para sa syudad ng Olonga po, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala na binibigay niyo po sa buhay niya, Panginoon. Ang inyong pag-iingat ay laging naroon. Bagamat siya po ay nag-iisa ngayon sa kanyang tahanan, Lord, nandoon ang inyong pag-iingat sa kanya, physically, Panginoon, at spiritually, Panginoon. Kaya dalangin din namin, Lord, ang inyong pag-iingat kaya Sister Margie, Panginoon, na sa kabila ng siya ay nasa malayong lugar, Panginoon, ay kayo ang siyang patuloy na kumikilos sa kanya at patuloy niyo po silang pinag-iisa ng inyong mga salita, Panginoon. At magkaroon sila ng communication sa isa't isa, Panginoon, sa araw-araw na kanilang ginagawa, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa paggabay ninyo kay Margie, Panginoon. At ganoon din, Lord, kay Jenson, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo sa buhay ni Jenson, Panginoon. Salamat dahil
nagkaroon po siya ng pagkakataon na makita ang kanyang sarili, Panginoon, na malayo sa kanyang mga magulang, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hinuhubog niyo po siya sa paraan na ninanais niyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na bigyan niyo po ng kakayahan si Jenson, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom, Panginoon. Strength, Panginoon, na sa kanyang pag-iisa, Lord, ay kayo ang siyang kapiling niya, Panginoon. Na sa kanya lang siya nagtitiwala, Panginoon, sa kakayahan na meron po siya, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ginamit niyo po siya sa Logos Hope, Panginoon. Nawa, Lord, ay ito ay maging direction niya, Panginoon, na kung sa Lord, makita niya yung kanyang sarili, Panginoon, na siya ay karapat-dapat na gumawa na nang naayon sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa wisdom, Panginoon, na binibigay niyo po sa kanya. At maging sa kanyang pagbalik dito, Lord, ay gamitin niyo po siya, Panginoon, hindi lamang sa ship, Panginoon, bagkus, Lord, dito mismo sa aming iglesia, Lord, ay magamit niyo po siya, Panginoon. Alam po namin, Lord, na malaking hakbang ito para kay Jenson, Panginoon, na makita yung kanyang direction, Lord, na kung saan ay kayo ang siyang kanyang kasama, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng binibigay nyo na blessing, Lord, sa buhay ni Pastor Jesse, Panginoon, at maging sa kanyang pamilya, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, kung ano man yung mga patuloy na pagpaplano ninyo sa iglesyang ito, Lord, ay ibigay nyo po para kay Pastor Jesse, Lord, na ito ay ang kanyang makita at ibigay, Panginoon, sa inyo kung kailan at papaano po na siya ay magamit para sa siyudad ng Olonga po, Panginoon, at maging sa aming iglesia, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng binibigay niyong pagpapala para kay Pastor Jesse, Panginoon. At ganoon din, Lord, tinataas din namin sa inyo ang individual, Panginoon, pamilya, Lord, sa aming iglesia, na kung saan, Panginoon, ay kayo ang siya magpala, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord, dito sa aming iglesia, Panginoon. Pangunahan niyo po ang lahat ng mga ama ng tahanan na bilang isang namumuno, Lord, sa aming mga tahanan, Lord. Kayo ang siyang bigay ng wisdom sa kanila, ng direction, Lord. Bilang isang ama ng tahanan, Lord, ay dalangin namin yun ng inyong kalakasan ay ibigay para sa kanila ng sa ganun, Panginoon, ay sila ay makakilos, makapagtrabaho, Panginoon, at mai-provide yung mga needs ng kanilang mga anak, Lord, na alam po namin na kayo ang siyang talagang nagpapala, Panginoon, para sa mga pamilyang ito, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na ingatan niyo po yung mga ama ng tahanan at maging ang kanilang pamilya, Panginoon, mga asawa at anak, Panginoon, na kayo ang siya mag-ingat, ilayo sa anumang karamdaman, Panginoon. Bagos, Lord, ay sila ay magamit ninyo, hindi lamang sa iglesyang ito, Lord, bagos sa kanilang mga nasasakupan na kapitbahay, Panginoon, kaibigan, Panginoon, at kamag-anak, Lord, na magamit ang kanilang kakayahan bilang individual, Panginoon. Alam po namin na meron po kaming kakayahan na ibahagi inyong salita, Panginoon. Nawa, Lord, ay sa bawat lugar na kung saan sila ay nakatira, Panginoon, ay mabuhos ang inyong pagpapala, hindi lamang sa inyong mga biyaya, Lord, bagos sa inyong mga salita, Panginoon, ay may bahagi ito, Panginoon, sa aming kapaligiran, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa nyo sa bawat individual na pamilya, Lord, sa aming iglesia. At salamat din, Lord, dahil kami ay patuloy na nagkakaisa, na merong isang layunin, Panginoon, para sa aming iglesia, Lord, na kung saan, Panginoon, ay nasaksihan namin kung paano po kami mag-gather nung last na picnic namin, Panginoon. Nakita po namin yung kagalakan sa isa't isa at na-build namin muli, Panginoon, yung aming mga relasyon, mga testimony, Panginoon, na kung saan, Lord, ay kami nagagalak, Panginoon, sa mga ginagawa ninyo sa buhay po namin, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng gagawin nyo pa sa aming iglesia, Lord. At nawa, Panginoon, itong sa aming pagdiriwang na nakusaan, Panginoon, naghahanda kami upang kayo ay papurihan, Panginoon, itong Christmas season, Panginoon.
Dalangin namin, Lord, sa lahat ng nagnanais na mag-present, Panginoon, na maibigay namin sa inyo, Panginoon, tuwing araw ng linggo, Panginoon, at maging sa araw ng aming pagdiriwang, Lord, ay maibigay namin yung aming kapurihan para sa inyo, na kayo ay siyang aming mapasalamatan, Panginoon. Kaya salamat, Lord. At sa umagang ito, Panginoon, hayaan nyo na kami ay magpahayag ng aming mga damdamin sa inyo. Na ipahayag namin ang aming mga pasasalamat, Panginoon. Bagamat hindi sapat na sabihin namin salamat, pero nakakahigit, Panginoon, kung aming sarili, ang aming buhay, ilapit namin sa inyo, Panginoon, bilang isang pag-alaala, Panginoon, na kayo ang siyang dakilang Diyos na buhay para sa aming mga pamilya at sa aming mga sarili, Panginoon. Kaya marapat po kayong pasalamatan, Lord, sa umagang ito, papurihan at awitan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito pong aming dalangin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Yan, sige po. Maligayang Pasko na po sa bawat isa. Kahit unang linggo po ng buwan ng Desyembre. And nang dumating po si Jesus sa mundo nung pinanganak siya, nagdiwang ang mga anghel sapagkat ang tagapagligtas natin ay dumating na. Kaya po, sa pagsamba po natin ngayong umaga, magsaya po tayo dahil dumating siya upang iligtas po tayo. At isang napakagandang dahilan po yun. Araw-araw para po tayo magsaya at sambahin siya. Kaya po, purihin natin siya at sambahin. Jesus, dakila kang totoo.
lang natin, di mapipigil. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo. Tanging sa'yo lamang, Panginoon. Jesus, dakila kang totoo. Minsan pa, Panginoon, hindi mapipigil. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Sasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Pinupuri ka namin, tanging Hallelujah. Amen. Yes, Panginoon, tanging sa'yo lamang ang aming papuring lahat ng pagsamba, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdating mo sa mundo na ito upang kami tubusin. At salamat po na pwede kaming tumawag sa pangalan mo, Jesus. Sige po, patuloy po nating sambahin ang Panginoon. Humbly to the earth you came, born into this world to stay. God with us, Emmanuel. Now we adore your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. There's nothing has the power to save but your name. Your name.
butihang maaasahan pangalan mo. Ang bansa'y magsisigawan, sa'yo lamang may kaligtasan. Aming lakas alay sa'yo, purihin ka, Jesus. Pangalan mo ay matibay na sandigan. Pangalan mo butihang maaasahan. Pangalan mo ang bansa'y magsisigawan, sa'yo lamang may kaligtasan. Pangalan mo ay matibay na sandigan. Pangalan mo butihang maaasahan. Pangalan mo ang bansa'y magsisigawan, sa'yo lamang may kaligtasan. O Jesus, nanging sa'yo lamang
Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay kapiling natin. Kaya hindi po tayo nag-iisa. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa linggong ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, dumating sa aming buhay upang kami iligtas. Ito ang dahilan ng aming pagdiriwang sa Kapaskuhang ito, Panginoon. Sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, sapagkat ikaw ang sentro ng lahat ng bagay sa aming buhay, Kristiyano. Ikaw, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami naririto, kung bakit kami dumarako sa simbahan, kung bakit kami umaawit, kung bakit namin tinataas ang aming kamay, kung bakit kami naglilingkod, kung bakit kami nagsasakripisyo, kung bakit kami kumikilos, nabubuhay, kung bakit kami humihinga, Panginoon, ay sapagkat Ikaw, Panginoong Diyos, Ikaw, Jesus, ang aming buhay. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Salamat sa pagkakataong ito na dumulog sa iyong harapan, sa iyong presensya. At ngayon, nagkatipon kaming mga anak mo, Panginoon, upang sambahin ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng kataas-taasan, nakahihigit sa lahat ng bagay o ninuman. Walang ibang Diyos kundi Ikaw. At sa iyo kami tumitingin, Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo ang lahat sa amin. Purihin ka, O Diyos. Kami ay nagdiriwang araw-araw, Panginoong Diyos, dahil sa kabutihan mo, sa biyaya mo, Panginoon, sa kaligtasan, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Pwede na po tayong makaupo. Hallelujah. Amen. It's a good day to celebrate the Lord. Amen. Napakabuti po sa atin ng Panginoon. And siya po ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayong umaga. Okay? Bago ko tawagin yung ating newcomers, nais ko munang gawin natin yung madalas natin ginagawa pag unang linggo ng buwan, na nakaugalian na natin, na ipinagpipray po natin yung mga nagdiriwang na kanilang, of course, kaarawan, birthday celebrant. So kung ang birthday mo ay ngayong buwan na ito, inaanyayahan ka namin na lumapit dito sa harapan at nais ka namin ipag-pray. Nais po namin kayo ipag-pray. Come on, Sister SB, nasaan ka? Lapit ka na dito. Si Miracle, yan. Yung mga alam ko may birthday ngayon. Lapit, si Joy, Brother Bobby, wow. Sige po, lapit po kayo. Yan. Si Brother Pisan din. Yan, okay. Hallelujah. Nori, andito rin. Wow. So, sino pa magdiriwang ng birthday niya itong December? Siyempre, ang Panginoon natin, kasama natin. Siyempre, mga bata, wala na? Ayan. Okay, so kami po ay nakikigalak, nakikisaya sa mga kapatid natin na yung iba nagdiwang na, yung iba magdiriwang pa lang ng kanilang mga birthday. Okay. Yan, lapit dito. Nasaan si Miracle? Hindi ko nakikita si... Ayun. Okay, kala ko wala kayo. Okay, sige po, tayo po tayong lahat. Pag-pray po natin sila. Ituon natin yung ating mga kamay. At dalangin po natin sila na patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanilang buhay. Amen? So let's pray. Panginoong Diyos, isa pong karangalan sa amin bilang pamilya, Panginoon, na idalangin po namin itong mga kapatid namin na yung iba nagdiwang na at magdiriwang pa lang ng kanilang karawan.
itong buwan ng Disyembre, Panginoong Diyos. Lord, una sa lahat, salamat po sa pagpapala ng buhay. Ikaw po ang author ng buhay, na ikaw ay merong nakalaan para sa kanila na plano, Panginoong Diyos, na maganda, Panginoon. At dalangin po namin na patuloy po nila itong matuklasan, na patuloy nilang maipamuhay, Panginoon, ang buhay na binigay mo sa kanila, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po na sila'y nakakilala sa iyo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na meron silang dahilan ipagdiwang ang buhay sapagkat ito ay nagmula sa iyo, Panginoon. Lord, pinagpipray po namin na pagpalain mo po sila sa kaarawan nila, Panginoong Diyos. Na ito ay maging isang special na araw sapagkat ikaw, Panginoong Diyos, ang nagbigay ng buhay na ito, Panginoon. Lord, alam mo po yung mga desires ng kanilang puso, yung kanilang tinatawag na birthday wish, Lord God. And Lord, we thank you that alam na alam mo ito, Panginoon. At alam din po namin na kayang-kaya mo po itong ibigay sa kanila ayon sa kanilang kagustuhan at ganoon naman ayon sa iyong kalooban. Maaaring itong kahilingan na ito ay para sa kanilang minamahal sa buhay. Marahil ang kahilingan nito ay para sa isang kaibigan. Marahil yung kahilingan ito ay hindi talaga para sa kanila, kundi para sa kanilang kapwa, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ibigay mo po ito, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Ama na mapagbigay, Panginoon. At Lord, yung buhay po nila ay iniaalay nila sa iyo at sa kanilang kapwa, sa kanilang minamahal sa buhay. Marami sa kanila, Panginoon, mga magulang na yung buhay nila isinakripisyo para sa kanilang mga anak, Panginoon. Kung kaya dalangin po namin itong mga ama, ina na magdiriwang ng kanilang kaarawan, ay sila naman, Panginoong Diyos, ay masuklian ng kanilang pagsasakripisyo. At ganoon din yung mga anak, Panginoong Diyos, na nagdiriwang ngayon, Panginoon, na pagyamanin po nila ang buhay na pinagkaloob mo, Panginoong Diyos. Na mapagpasalamat po sila sa iyo una at ganoon din sa kanilang mga magulang na ginamit mo, Panginoong Diyos, upang sila ay dumating dito sa mundong ito. Lord, maraming salamat po muli. Nakikigalak po kami sa kanila, Panginoon. May handa man o wala, may bagong damit man o wala, ang totoo, Panginoong Diyos, meron silang dahilan na magdiwang, Panginoon, sapagkat ikaw ay kasama nila, Panginoong Diyos. Lord, minsan pa, pagpalain mo yung kanilang mga buhay, yung kanilang kalusugan, Panginoon, higit sa lahat, dalangin po namin na pahabain mo po ang kanilang buhay, Panginoong Diyos. Magandang kalusugan, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoong Diyos, na pinangako. At Lord, pagyamanin pa nila ang buhay nila, Panginoon, na ito ay maialay nila sa iyo at sa kanilang kapwa, mga minamahal sa buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Wag muna kayong alis. Meron pong ibibigay si Beth sa inyong gift para po sa inyo at yan ay nagmula sa ating iglesia, church natin. Ayan. So, maraming salamat po and God bless. Okay? Salamat po. Ayan. Wow. So, muli, happy birthday po sa inyong mga magdiriwang ng mga kaarawan nyo sa buwan na ito. Okay? So, ngayong umaga po, meron po tayong kauna-unahang nakasama natin sa pananambahan. And nais po nating i-welcome po sila. Sila po ay mag-asawa and they are from Pasig City. And nais kong tawagin si Mr. and Mrs. Romelia Corpus. Dito po kayo, nais po namin kayong i-welcome and also nais din po namin kayong ipag-pray. Salamat po sa pagbisita nyo. And sila po ay naimbitahan ni Juliet de la Paz. Ito po ay sa isang kasalan ata, tama po ba? O imagine sa isang kasalan, sila ay naimbitahan na umattend dito. Salamat po. And actually, Pastor, itong si Juliet de la Paz, kaibigan ng anak ko. okay. Actually, we are from Canada. And we are celebrating our 48th wedding anniversary today. Wow. Gusto nyo bang ikwento yung sinabi niya sa inyo? Ililibre daw tayo ng pagkain after this church. Hindi po. Joke lang po yun. Akala nyo totoo yun, ha? Joke lang po yan. Sila po ay naimbitahan ng kaibigan ng anak nila na, yun nga, na ng kasal.
At ngayong araw po ba na ito, o ngayong buwan na ito, itong araw na ito ay nagse-celebrate sila ng 48 wedding anniversary. Wow. Wow. Saludo po kami sa inyo. And 48 years ay hindi po birong taon. Di ba po? Lalo na ngayon, marami po tayong nababalitaan na hindi nagtatagal na pagsasama. Pero sila po ay 48 years na pagsasama sa hirap at ginhawa. Sir, ma'am, saludo po kami sa inyo. And nice po namin kayong ipag-pray. Okay? Church, ituon po natin ating mga kamay sa kanila. Pag-pray po natin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa aming mga kapatid na ito na first time namin nakasama, Panginoong Diyos, sa araw na ito. At isa pong karangalan na saksihan po ang kanilang mahabang pagsasama, Panginoong Diyos. As they celebrate, Lord God, yung 48 years ng kanilang pagsasama, Panginoong Diyos. Lord, alam po namin ay hindi po ito biro. Maraming mga pagsasama ay nauwi sa paghiwalay. Pero narito po sa aming harapan ang katunayan na ang pagsasama ay magtatagal, Panginoong Diyos. Una sa lahat, kapag naroon ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, O Diyos. Lord, tinataas po namin sila sa iyo mag-asawa. Patuloy pong pagpalain ang kanilang buhay. Hindi po namin sila kilala, subalit alam na alam mo po ang kanilang sitwasyon, Panginoon. Alam na alam mo po ang kanilang mga kahilingan sa kanilang puso para sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, dalangin po namin na pagpalain mo patuloy ang kanilang buhay, ang kanilang sambahayan, Panginoong Diyos. At ganoon din po ang kanilang kalusugan, Panginoon. Na Lord, bigyan mo po sila ng mahabang buhay, kalakasan, upang masilayan pa nila, Panginoong Diyos, yung mga nais nilang masilayan, Panginoon. Alam po namin na meron kang plano, Panginoong Diyos, sa kanilang buhay. Lord, maraming salamat po sa kanila. Sila po ay huwarang ehemplo para sa amin, Panginoon, na ang pagsasama ay nagtatagal dahil sa pagmamahalan, Panginoon. At higit sa lahat sa iyo, O Diyos, alam po namin yan. Kaya dalangin po namin na patuloy mo po silang gabayan, Panginoong Diyos. At sa araw na to, Panginoon, alam po namin, meron ka pa pong nais gawin sa kanila. Meron ka pa pong plano, Panginoong Diyos. Kahit sabihin na, Panginoong Diyos, ay naano na ang aming edad, Panginoong Diyos. Pero, Panginoon, sa iyo, hindi po mahalaga ang edad, Panginoon. Ang mahalaga ay ang aming puso't isipan, kaming kaluluwa, Panginoon. Patuloy na kumikilala sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations po, Tay. God bless po. Meron po akong card na bibigay sa inyo. Ayan. Para po sa inyo. Isa na lang. Okay. Ay, sige. Okay. Tay, meron po kaming isang request. Pupunta po kayo doon kay Brother Louie. Meron po siyang ikikwento po sa inyo patungkol sa aming church. 5 minutes lang for something. Punta na po kayo. Salamat po. Ayan. Okay, so purihin ang Panginoong Diyos. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. And nice ko na pong tawagin si Pastor Jimmy. Good morning po. Mananalangin po tayo this morning. Kung hindi nyo po alam, si Grace Marila ay dinala po sa hospital nung, kailan ba yan? Thursday yata or Friday. Anyways, siya po ay buntis, pero nakunan po siya last nung time na dinala siya. And this morning, at this moment, may procedure po na gagawin sa kanya dahil may cyst na kailangan. So hindi ko ako aware sa lahat ng details, pero the Lord knows. So sama-sama po tayong manalangin para kay Grace this morning and believe for God's best. Amen. Father, we thank you for this morning. At bagamat para sa amin ay parang hindi magandang balita po yung naririnig namin, Panginoon. Father, kami po ay nagtitiwala na kayo po at ang iyong katotohanan ang higher authority in everything. So Lord, we put our trust in you. This morning, pinapanalangin po namin si Grace. And we pray for your divine intervention, Panginoon. We pray for your healing sa kanya. Kayo po ang kumilos
sa nangyayari sa kanyang buhay at this very moment. Nasa habang siya po ay nasa operating room, Panginoon, kayo po ang kikilos. And ano man ang yung kagustuhan sa kanyang buhay, we pray, Lord, na matatanggap po ni Grace and ni Marwin, Panginoon. Give them strength spiritually, Panginoon. Give them strength emotionally. Give them strength spiritually, Panginoon. At sa habang sila po ay nararamdaman nila yung kahinaan, Lord, your word says that your strength is perfected in their weakness. So, Lord, this morning we pray, Lord, for your will to be done, Panginoon, in the name of Jesus. At sa lahat, Panginoon, ng kanilang pangangailangan financially and anuman, mga gamot na kanilang kailangan, Lord, we pray that you would provide. We believe, Lord, na anuman ang nangyayari sa buhay nila ngayon, you are still in control. Kayo ay kumikilos pa rin, Panginoon, sa kanilang buhay. Kung kaya this morning, kami po ay nagtitiwala sa iyo in the name of Jesus. Comfort them, we pray. Comfort them, we pray, Panginoon, this morning. Inihiling namin ang iyong peace, hindi lamang kay Grace, maging kay Marwin and yung mga family members nila, mga kapatid, magulang, Panginoon. Lord, that they will all be comforted by your Spirit. Let your name be glorified in every circumstance, Panginoon. Salamat po, Jesus. Kami po ay we stand with her in faith in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. This morning, we continue to pray for our nation. Pour out your Spirit upon this land, we ask, Panginoon. This morning, we continue to pray for our city, O God, at inihiling namin ang iyong pagpapala sa aming syudad. Lord, nakikita po namin na it is beyond economic blessing. Lord, ang higit sa lahat, hinihiling namin spiritual blessing upon this city. At hinihiling namin, Panginoon, gamitin mo po kami. Use us to bless this city, Father, we pray. Father, we just give you glory, Panginoon, sa umagang ito. Mga kapatid, please join hands as we always do. And let's just pray for one another. And patuloy nyo rin in your own time, just pray for Sister Grace and Brother Marwin as well. Pag-isahin mo po kami, Panginoon, here in this place this morning. We give you praise, Lord. Lord God, we thank you and we rejoice in your presence because you are good and you will always be good, Panginoon. We give you praise in Jesus' name. Amen. And amen. So, in your own time po, please do always pray for yung mga kapatiran natin that are going through some difficult times. Isa na ron, of course, is Sister Grace. Our announcements for this morning ay, as always, yung ating mga mobile devices, please place on silent mode. Ang services po natin ay broadcasted on YouTube. And so please join us on YouTube. Also, meron tayong live streaming on our YouTube channel as well. Meron pong live streaming ng audio. And on our churchoftherisenchrist.net on our website, nandun din po yung mga email addresses namin. So just in case gusto nyo kaming makontact o sa padala ng email, makikita nyo rin po yung sa churchoftherisenchrist.net. Our services in the morning ng Sunday ay broadcasted on a radio program sa radyo natin, Subic 91.1 Hot FM. That is Sundays, mamayang gabi po, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Our Sunday services are in the morning, 8 a.m. to 9:30. Ito po yung Tagalog service. And then tonight, yung English service po natin from 6 p.m. to 8 in the evening. This coming Wednesday, we continue with the Master's Way, the life and teachings of Jesus Christ. Now, this Wednesday, palibas, it's the second
Wednesday of the month of December. So every December, most of the time we have our topics regarding yung kapanganakan ni Jesus. So this Wednesday, you won't want to miss this. The topic is Only the Wise Know. So join us on Wednesday for the topic, Only the Wise Know. On Thursday, meron pong practice on choir, 6:30 p.m. This coming Saturday, the youth have their connect group at 6 o'clock. Yan lamang pong announcements. Remember, after the service, kung nagnanais kayo ng prayer, just join us doon po sa overflow room, and we have some people that will pray for you this morning. Yun lamang po announcements. Okay, so bago po ako mag-share and also bago natin tawagin yung mga bata for the children ministry, nung nakaraang Sabado po, right, no? Nagkaroon tayo ng water baptism. So meron po kami mga binaptize at nice po namin silang bigyan syempre ng ating certificate ng kanilang baptism. So nice po namin tawagin itong mga members natin. Okay. So unang-una sa lahat, nice nating tawagin ang Lakbain families. So headed by, of course, Brother Ramon Lakbain, May, and Laura May, and of course, May Raquel Lakbain. And by the way, sila po ay sabay-sabay naming inilubog. Opo, na-witness po natin yan. Thank you. And nandito pa si Abigail Chua sa gabi. Johnny Cortez. Wala rin. Okay. Si Gideon, wala rin. Gabi din. Desmond Lucero. Si Desmond dito. Wala rin. Annalisa Macabenta. Okay. Ito si Wilmela Villacruz sa gabi din, ano? Okay, sa gabi na natin bigay. Cruz family, Rubina. Si Rubina Baticados, sa gabi din, yung dalawang kaibigan. Okay, si Elias nandito. Elias, Elcesar, Brother Elcesar. Wow! Thank you. Ayan ha. Salamat, Elias. Okay, si Laarni Jacinto. Wala. Ay, nanay na lang po. Okay, we have the Fortes family dito ba? Wala sila, no? Hindi ko sila nakita. Fortes family. Okay, Alexis Pineda dito. Gabi din. Okay, si Chelsea Toledo. Wow. Yan. Okay. Okay, so we have Rosel Ortil. Si Hazel sa gabi din. Okay, so okay, minsan pa palakpakan natin sila. Yan. Okay, so tawagin na natin ating mga bata. Children ministry po, meron po silang gawain ngayon. So mga bata ages 4 hanggang 12, tumayo na po silang lahat. At sila po ay merong pag-aaral. Okay. Salamat sa Panginoon. Okay. Minsan pa manalangin po tayo. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito. At sa amin pong pakikinig ng iyong salita. Dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu na siya pong mangusap, Panginoon, at bigyan kami ng kaunawaan sa amin pong mga maririnig, Panginoong Diyos. Minsan pa, Panginoon, sa iyong kapurihan at ang karangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So, ngayon ay December 6 at nagkataon na ito po yung araw na yung
yung aking pong ate ay sumakabilang buhay. So, 3 years na po yung kanyang kamatayan. And kung yung iba hindi nyo na siguro naabutan si Sister Lolit, pero si Ate Lolit ko po, siya po ay isa sa mga manggagawa natin, maghiting na manggagawa. And marami po siyang mga bagay na na-involve sa ministry. At ngayong araw na to ay yung kanyang araw ng graduation. Okay? So graduation sapagkat nag-graduate na siya sa buhay na ito. Okay? And lahat tayo po ay mag-graduate. Tandaan niyo po yan. And isang araw tayo po ay ma-promote, ika nga. And tayo mga Kristiyano, madalas iniisip natin ay mamatay na. Pero tignan po natin sa magandang anggulo ng kamatayan ay graduation day. Graduate na po siya sa kahirapan, sa mga problema dito sa mundo. At siya po ay na-promote from this life to the life na meron ng Panginoong Diyos. And so sa atin, mga Kristiyano, habang nabubuhay pa, patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon at darating po yung ating graduation day. Darating po yung ating promotion. So mapopromote po tayo, kaya siguraduhin lamang po natin na tayo'y mapopromote at hindi madidemote, okay? So, delikado yung madidemote, di ba? Kaya hawak po tayo sa Panginoon, magpatuloy po tayo, gawin natin ang lahat na paglingkuran ng Panginoong Diyos. Sapagkat isang araw, tayo po'y mapopromote. Hindi po tayo maninatili dito. Bagamat kuminsan gusto natin dito, gusto natin enjoy ang lahat ng bagay, gusto natin nakikita yung ating mga pamilya, di ba? Maganda po yan. Pero one day, mapopromote po tayo. At yan po ay darating, okay? So, ito po yung araw na na-promote yung ate ko po. And pag-pray po natin yung kanyang may bahay, of course, si Brother Louie at yung kanyang 2 anak. And pag-pray po natin na sila po ay patuloy na palakasin. Samahan niyo po ako. Panginoon, salamat po muli sa buhay po ni Sister Lolita, yung ate ko po, Panginoon. Salamat po sa ehemplo na iniwan niya, Panginoon, ng paglilingkod sa iyo. At salamat po, Panginoong Diyos, na marami po siyang iniwang magagandang bagay sa amin. At Lord, tinataas po namin sa iyo ang kanyang pamilya, Panginoon. Si Brother Louie, Lord God, na madalas nakikita namin na parang laging malakas, walang problema, pero alam po namin, Panginoon, hindi po madali ang kanyang pinagdaraanan paminsan, Panginoon. Kung kaya dalangin po namin na patuloy mo po siyang palakasin, Panginoon, at pasiglahin, Panginoon, sapagkat sa kanyang kalooban, alam niya na ang kinalagyan po ng aming ate ay mas nakahigit sa lahat, Panginoong Diyos. At isang araw, Panginoon, ay muli kami magkikita, Panginoon. Kaya dalangin po namin na patuloy na kalakasan kay Brother Louie at sa kanyang 2 anak, Panginoong Diyos, si Dale and Jesty, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po sila, Panginoon, na patuloy po silang maglingkod sa iyo, Panginoon, katulad ng paglilingkod ng kanilang nanay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pamilyang ito, Panginoon, na alam po namin ay naroon ka para sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Okay, so ako po'y dadako na sa ating mensahe and buksan po natin ang ating puso't isipan sa umagang ito. And of course, napakabilis ng panahon, December 6 na. And tayong mga Pilipino, kapag sumapit ng buwan ng Bear, yung September pala, October, November, ay nagsisimula na yung tinatawag nating celebration ng Kapaskuhan. At nagsisimula na tayo magpatugtog ng mga Christmas song. Madalas, pag pumasok yung September, makakarinig ka ng Christmas song, di ba? Parang simula na yun ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. And nagsisimula na tayo maglagay ng mga palumuti. And ginagawa natin yan. And kapag kayo ay pumunta sa mall, sa mga palengke, ay nagkalat ang mga Christmas items, mga Christmas decors na tinatawag. And tayo nga daw ang bansang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Tayo daw may pinakamahabang selebrasyon mula September hanggang minsan maabot pa ng January. Okay? And kakaiba tayong mga Pinoy kung mag-celebrate ng Kapaskuhang tinatawag.
And Christmas party doon, Christmas party dito, di ba? And kami nga, nagkaroon na ng Christmas party. And at syempre, dahil may Christmas party, kainan doon, kainan dito, di ba? Walang katapusang kainan yan. And nandyan din yung bagong damit, bagong gamit, di ba? Kapag Kapaskuhan, dyan bumibili ng mga bagong gamit, bagong TV, bagong rep. Bakit kaya, no? So, bago lahat. And bonus, okay? So, andyan din yung, of course, pagbibigayan ng regalo. Andyan yung aginaldo, di ba? Sa daan, bigla na lang may kakantang bata sa'yo, hihingi ng aginaldo, di ba? Nangangaroling, ika nga. And minsan, kahit hindi mo inaanak, ay napipilitan kang magbigay, di ba? Dahil tinatawag nilang Kapaskuhan. And of course, andyan din yung mga charitable works na gift-giving, feeding programs, di ba? Magaganda po yung mga bagay na yan na ginagawa natin. At madalas, kapag Kapaskuhan daw, yung mga magkakaaway ay somehow ay nagkakangitian, nagkakabatian, di ba? Dahil ang araw daw ng Pasko ay araw ng pagmamahalan, pagbibigayan, at pagpapatawaran. Okay? So, ilan lang lamang yan sa mga nangyari sa ating kapaligiran kapag tinatawag na Kapaskuhan. At ang lahat ng ito ay bahagi na ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, di ba? Ito ay nakagisna na natin. Lumaki tayo dito. At naniniwala ako na wala namang masama sa mga bagay na ito, di ba? Katunayan, pag pumunta ako sa bahay nyo, maaaring makakita ko ng mga parol, mga palamuti, may Christmas tree, may kumikislap-kislap na ilaw, di ba? Kasi nakaugalian na yan. And wala pong problema sa mga bagay na yan. Pero kung papansinin po natin, ay tila napapalayo na tayo sa tunay na kadahilanan ng Kapaskuhan na dapat natin talagang ginugunita at tunay na ipinagdiriwang. Again, hindi po kami killjoy na, Pastor, bawal na ba yung mga gano'n? Hindi po. Pero kung ating pong papansinin talaga, ay unti-unting napapalayo na tayo. Tayong bansang Pilipinas na tinaguri ang the only Christian nation daw sa Asia at bahagi ito ng ating kaugilian, yung Kapaskuhan. Pero kung papansinin mo, ay napapalayo talaga tayo sa tunay na nakadahilanan ng Pasko. And aminin natin, masyado tayo natutuon sa mga material na bagay. Di ba? And sa TV, meron pang tinatawag na countdown. Iniisip ko talaga to, bakit natin binibilang na, okay, 29 days na lang, 25 days, hanggang sa... And pagdating ng araw ng Pasko, ano nga ba talagang hinihintay? Ano nga bang nangyayari talaga? Ano nga bang dahilan kung bakit tayo nagbibilang, bakit tayo naghahanda? Ano nga ba itong mga bagay nito? And masyado nang commercialize ang Pasko. Nakakalimutan nating balikan ang tunay, syempre, na kadahilanan ng Pasko. At tayo mga Kristiyano, kung hindi tayo magiging maingat, ay maaari tayong matangay sa materialismong paggunita ng Pasko. Pag sinabi kong materialismo, ibig sabihin ay nakatuon sa material na bagay. Okay? Again, walang problema sa material, pero kung doon na nakatuon, doon na nakasentro ang ating Kapaskuhan, then ibig sabihin yung ating pagdiriwang ng Pasko ay nakabase sa mga material na bagay. Nakakalungkot isipin na napakalayo na ng tunay na dahilan ng Pasko. Paano natin nasasabi yan? Madalas sinasabi natin, narito na ang espiritu ng Pasko kapag malamig na ang simoy ng hangin. Di ba? Uy, malamig na. Dito na ang simoy, ang espiritu ng Pasko. Pag nakita tayo ng puto bumbong at bibingka sa kalye, wow, Pasko na, andito na ang Pasko. At makakita tayo ng mga pamaskong palamuti, ika nga. At siyempre nakakarinig ng mga pamaskong awitin. At dyan na nga yung tinatawag nating mga bagong damit, bagong gamit dahil may Christmas bonus na tinatawag. And naghihintay tayo ng Christmas bonus hanggang sa nagawa ng kanta yung Christmas bonus. Ibigay mo na ang Christmas bonus, di ba? So ito kapag nakita na natin to, na ibigay natin na ito, sinasabi natin, eto na ang Pasko, narito na ang Pasko.
Narito na ang espiritu ng Pasko. Pero ito nga ba ang basehan na masasabi natin narito ang diwa ng Pasko? Ito nga ba? Kahit tayong mga Kristiyano, minsan sinasabi natin, ay, hindi pa Pasko dahil wala pa itong mga bahagi na ito. O kaya pag nakita natin yung mga bagay na ito, sinasabi natin, Pasko na, dito na yung diwa ng Pasko, yung espiritu ng Pasko. Pero ito nga ba ang basehan natin na sabihin natin na narito na ang diwa ng Pasko? Isipin po natin yan. Na yung mga material na bagay, mga palamuti, party doon, party dito, kain doon, kain dito. Mga kapatid, kung ito ang basehan ng Pasko, hindi nakakapagtaka na maraming tao ang nalulungkot at di masaya sa kapanahunan ng Pasko, itong December. Narinig ko nga one time na meron daw pag-aaral na mas marami daw nag-commit ng suicide during Christmas season. Mas maraming nalulungkot kapag Kapaskuhan. Bakit kaya? Ito ba ang nais ng Diyos na kapag Kapaskuhan, kapag December, ay kailangan may mga bagay kang ganito at kapag wala ay malulungkot ang isang tao to the point na magkukumit siya ng suicide. Diba? Kung ito ang basehan natin ng espiritu ng Pasko o pagdiriwang natin, ay bakit ganoon? Nakakalungkot isipin. Bakit? Sapagkat hindi lahat ng tao ay may kakayahang magkaroon ng mga bagay na ito. Eh paano kung wala kang pambili ng palamuti? Paano kung wala kang pambili ng bagong damit? Paano kung wala kang panggastos sa Christmas party? Nakakalungkot, di ba? Again, sabi ko, hindi po masama yung mga bagay na ito sa ating paligid. Pero kung doon nakakasentro, doon na nakatuon yung ating pagdiriwang at malulungkot ang isang tao kapag wala yung mga bagay na ito, then nami-miss natin ang tunay na kadahilanan ng Pasko. At naniniwala ako ng Diyos ay hindi niya ginusto ito. Di ba? Ito, maraming tao ang mangungutang para lamang mairaos ang Paskong ito. Mairaos ang Pasko, mairaos ang bagong taon, mairaos yung tayo sa Olongapo, meron pa tayo yung piyesta eh. Di ba? So, mairaos lamang ito tayong mga Pilipino, yung iba mangungutang, yung iba gagawa ng paraan. Dahil kailangan makasabay ako, kailangan magkaroon ako nito. Dahil kung wala itong mga to, walang espiritu ng Pasko sa buhay ko. Marami ang magkukunwari na okay sila, maraming pera, masaya, subalit sa kalooban, naroon yung kalungkutan, naroon yung pangungulila, nandun yung pag-aalala at takot. At kung sisiyat pa, sa atin pa sa kaloob-looban ng isang tao, nandun pa rin yung alipin ng kasalanan, pangit na karanasan, at mga bisyo na nagpapahirap sa buhay talaga. Nakakalungkot dahil itong Pasko, maraming tao magkukunwari na masaya sila. At maraming tao magiging masaya dahil sa kanilang paligid. Subalit, pag wala na yan, nakikita rin natin ang katotohanan na yung tao babalik sa kanyang tunay na kalagayan, malungkot, alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo, walang pagbabagong nangyayari. Kung gaano kabilis dumating ang araw ng Pasko, ganoon din kabilis nawawala ang kasiyahan ng tao at nagbabalik sa tunay na kalagayan ng kalooban, malungkot, nangungulila, walang pagkakontento. Kaya maraming mga tao pagkatapos ng Christmas holidays, New Year, ayun, baon sa utang, ang daming gagawing mga bagay. Nairaos nga ang Pasko pero yung buhay, kamustahin natin. Unang buwan ng bagong taon ay malungkot, mabigat ang buhay, maraming pagbabayaran. Bakit gano'n ang Pasko? Hindi ito dapat, di ba?
Naniniwala ako na may kapaskuhan, dapat ipagdiwang natin ito ng tama, ipagdiwang natin ito ng talagang tunay na nasa ating kalooban. Naunawaan natin, naintindihan natin ang kadahilanan ng Pasko. Tayo mga Pilipino, may raos lamang ang Pasko, gagawin ng lahat. Pero paano nga ba talaga ang tunay na kapaskuhan? Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang? Saan dapat ito nakasentro? Alam na alam po natin yan. Pero dapat nating balikan. Dahil kung minsan, sabi ko, kung hindi po tayo magiging maingat, ay matatangay tayo sa pagdiriwang ng Pasko sa pamagitan ng mga material things, mga aktibidades. Alam nyo, kung ganito lamang ang paggunita ng Pasko, sino pa ang maiengganyo sa pagdating ng Pasko? Sino pa maiengganyo na dumating ang Pasko? Kung nakasalali lamang sa mga material, pera, at kung ano-ano pang mga bagay. Kaya totoo, may maraming nalulungkot, maraming, yung iba, imbis na dumating ang Pasko, ayoko nang harapin ang Pasko dahil wala ako nitong mga bagay na to. Pero hindi dapat ganito. Naniniwala ako na nais ng Diyos na tayo ay tunay na magsaya, magdiwang sa araw ng Kapaskuhan. Nais ng Diyos na tayo magsaya, nais ng Diyos na tayo umattend ng Christmas party na tinatawag, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng bagong damit, bagong mga gamit, nais ng Diyos yan. Katunayan, ako mismo, naka-attend ng Christmas party, may bagong gamit. Kayo rin, di ba? Yung mga anak nyo, ay paghahandaan nyo yan. Pero ang paalala po sa atin ay hindi po doon nakatuon ang tunay na pagdiriwang ng Pasko. Yan ay extras lamang, karagdagan lamang yan. Pero ang tunay na dahilan ng Pasko ay dapat nating balikan, maunawaan ulit na siyang tunay nating pinagdiriwang kung bakit may Pasko. Tayo'y mag-awitan, tayo'y magkainan, umattend sa parties, tayo'y mag-celebrate, mag-display tayo sa ating bahay, pagandahin natin ang lahat ng itong gagawin natin. Pero higit sa lahat, huwag natin kalilimutan, balikan ang tunay na kadahilanan ng Pasko. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng Pasko? Sabi sa isang kanta, it's the most wonderful time of the year. Wow, dapat talaga. Ito yung pinakadakilang araw ng taon. It's the most wonderful time of the year. Bakit nga ba? It's the most wonderful time of the year dahil may Christmas bonus ba? Dahil may mga nakikita tayong mga palumuting pamasko? Hindi po. Ito ang pinakadakilang araw ng panahon na tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa sangkatauhan, sa iyo at sa akin. Alam niyo ba that God made a promise sa humankind? Nangako siya sa tao na para bang sinabi niya na babalikan kita, magpapadala ako sa iyo ng saklolo. He made a promise. And one of the reason kung bakit may Pasko, ito ay katuparan ng kanyang pangako. Katuparan ng pangako ng Diyos. Ang Pasko ay hindi lamang pagmamahalan, pagbibigayan. Ito ay katuparan ng pangako ng Diyos sa iyo at sa akin. God made a promise sa iyo at sa akin, at yung Pasko ay katuparan ng kanyang pangako. That's one reason to celebrate, sapagkat tinupad ng Diyos ang pangako niya sa akin, ang pangako niya sa iyo. So, to celebrate Christmas ay hindi sa material na bagay, hindi sa anumang bagay, pagkain o ano lang yan, sa paligid lamang yan. Pero, isa sa mga dahilanan ng Pasko ay tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. God made a promise. Bakit siya nangako sa atin? Sapagkat tayo ay nalagay sa tiyak na kapahamakan. Dahil sa tao, isang araw
siya ay sumuway, hindi sumunod sa sinabi ng Panginoon. Nais kong basahin saglit, Genesis chapter 2 verse 15 to 17. Sabi doon, iniligay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang pangalagaan at pagyamanin. And verse 16, sinabi niya sa tao, makakain mo ang 5 bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bungang ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ng bungang iyon sapagkat mamamatay ka kapag kumain ka ninyon. And then alam natin yung kwento. Sumuway ang tao. Nagkasala sila. At sila ay namatay. Nung una, nung kinain ni Eva at binigyan yung kanyang asawa si Adan, hindi naman sila namatay physically kaagad. Pero namatay ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Namatay yung kanilang magandang paglakad sa Diyos. Dahil sumuway ang tao sa kalooban ng Diyos, ang kasalanan ay nagdulot ng kamatayan sa tao. Simula na nagkasala si Adan at si Eva, ang kasalanan ay naghari na sa sangkatauhan. So naghari na yung kasalanan. At ang katotohanan, sabi doon, in Romans chapter 3 verse 23, ito ay sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Simula noon, pumasok na yung kasalanan, nagkaroon na ng galit, puot ang kapwa-tao. At sabi doon, ang lahat ay nagkasala. Ang sangkatauhan. And then in Romans chapter 6 verse 23, ito ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. So dahil naroon yung kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Totoo ang sinabi ng Diyos, na sa oras na kainin nyo ang bungang yan, kayo ay mamamatay. At kapag sinabi ng Diyos, yun ay totoo, yun ay nangyayari. Kaya yung tao, pagkatapos ng kanyang pagkakasala, nagkaroon siya ng kamatayan. Hindi lamang kamatayang physical, kundi kamatayang spiritual, pagkahiwalay sa Diyos. Ang tao ay dapat mamatay dahil sa kanyang kasalanan at ito'y sinabi ng Diyos. At dahil sa sinabi ng Diyos, hindi ito pwedeng baguhin. Dahil pag sinabi ng Diyos, ay, sige, hindi na kayo mamamatay. Hindi pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. Sinabi niya na sa oras na kayo kakain yan, kayo mamamatay, dapat mamatay ang tao. Hindi pwedeng baligtarin ng Diyos ang kanyang salita. Sapagkat kung babaligtarin ng Diyos o babaliwalain niya ang kanyang salita, mababahira ng kanyang pagka-Diyos. Alam natin ang Diyos kapag sinabi niya, ito ay totoo, ito ay nangyayari. Hindi pwedeng mabaluktot. Ngayon, sinabi ng Diyos, sa oras na kainin niyo yan, kayo mamamatay. Kaya ang tao ay may kamatayan. Dahil ang tao ay nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang tao ay may kamatayan. Subalit, hindi ito ang plano ng Diyos para sa iyo at sa akin, na tayo ay mapahamak, kung kaya siya ay nangako. Nangako siya ng isang tagapagligtas. Isang tagapagligtas. Isang magliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Alam nyo, higit sa lahat, kailangan nating maligtas. Nakita ng Diyos ang pinakadakilang pangailangan ng tao at siya ay maligtas. Kaya nangako ang Diyos sa iyo at sa akin. Ikaw, nangako ang Diyos sa iyo na ikaw ay kanyang ililigtas. Kaya ang Pasko ay katuparan ng kanyang pangako sa atin. Tayo ay may kapahamakan, tayo ay mamamatay dahil sa ating kasalanan, pero nangako ang Diyos na tayo ay kanyang ililigtas. Ililigtas mula saan? Sa ating kasalanan, sa ating kapahamakan. Ang Diyos ay sumaatin. Yan ay ibig sabihin ng Emmanuel. Ang Pasko ay hindi lamang ang Diyos ay sumasa atin, kundi ang Diyos ay tagapagligtas natin. Tagapagligtas na dumating sa ating buhay. Yan po ang ating pinagdiriwang. Jesus, our Savior. In Galatians chapter 4, basahin po natin yan, sa tamang panahon. Galatians chapter 4.
Ngunit nang ang takdang panahon ay dumating, sa tamang panahon, sabi ni Lola. Oh, yan. Ngunit nang ang takdang panahon ay dumating, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sa takdang panahon, dumating ang Kapaskuhan. Dumating ang isang tagapagligtas, si Jesucristo. Ito ang tunay na dahilan ng Pasko na makikita natin sa Biblia. Na si Jesus dumating upang tayo iligtas, hanguin sa ating tiyak na kapahamakan. Ito ang dahilan ng Pasko. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Nakakalungkot isipin, nagpapasko tayo, pero hindi natin nararanasan. Hindi nararanasan ng tao yung tinupad na pangako ng Diyos na kaligtasan. Isipin niyo yun. Magbibigay tayo ng regalo sa ating kapwa, sa ating pamilya. Magiging masaya sila, mabubusog. Pero walang kaligtasan. Parang hindi ata yun ang tunay na kahulugan ng Pasko. Again, makikita natin, nakasentro tayo sa material, sa pagkain, sa aktibidades. Pero anong tunay na dahilan ng Pasko? Pinangako ng Diyos ang kaligtasan. Kaya napakahalaga na makita natin to. In Matthew chapter 1 verse 18 to 25, babasahin ko na lamang yung verse 21. Laktawan natin sa verse 21. Ito ay patungkol kay Maria. Siya ay manganganak ng isang lalaki. Ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Ito napakalinaw. Sapagkat, anong reason bakit darating si Jesus? Anong reason bakit may Kapaskuhan? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Kasama po tayo dyan. Tayong tao ngayon, modernong tao, tayo po ay makasalanan. Meron tayong minanang kasalanan. At si Jesus ay dumating, yung Kapaskuhan ay dumating sapagkat nais niya tayong iligtas sa ating kasalanan. Kaya ang tunay na espiritu ng Pasko ay kaligtasan, salvation. Di ba, Pastor, ang espiritu ng Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawaran ng kapwa. Ang espiritu ng Pasko ay kasiyahan, tama lahat po yan. Pero kung walang kaligtasan, kung walang pagliligtas na mangyayari, nasaan ang Pasko? Nasaan ang Pasko? Tayo magbibigay ng regalo sa ating mga inaanak. Regalong masisira, lilipasan ng panahon. Nasaan ang Pasko? Ang Pasko ay kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Ang tunay na espiritu ng Pasko ay kaligtasan, salvation. Kaya nga, Jesus the Savior. And sabi dun sa isang kanta pa, Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. Doon talaga nagsisimula ang tunay na Pasko na sa isang tao magkaroon ng pagbabago, kaligtasan. Ang Pasko po ay hindi po regalo, ang Pasko po ay hindi po Christmas tree, ang Pasko po ay hindi po Christmas party, kainan doon. Yan po ay palamuti lamang. Pero ang tunay na Pasko ay nagsisimula sa puso ng tao na natanggap niya ang pangako ng Diyos na kaligtasan. Sabi doon, so give your hearts to Jesus. You'll discover when you do that Christmas really start sa iyong kalooban. Nung nakaraang Webes po, after ng choir practice namin, nasaksihan namin ang isang espiritu ng Pasko. Sapagkat isang kabataan ang tumanggap ng kaligtasan. Tapos na yung choir practice, biglang bumalik si May, tsaka yung isang kabataan. Sabi ni May, Pastor, nais niyang tanggapin daw si Jesus. Hindi niya pa raw tinatanggap. And so, bumalik kami doon sa lugar, shinare ko yung salvation. Sabi ko sa kanya, alam mo ba ang Pasko ay kaligtasan. And now, meron siyang reason to celebrate Christmas sapagkat tinanggap niya si Jesus at sabi ng salita ng Diyos na kapag tinanggap natin si Jesus, tayo may kaligtasan ng kaluluwa.
ito ay mananatili sa ating buhay. So again, we can never really celebrate Christmas unless ito ay nangyari sa ating puso. Kaya ang challenge sa atin ng pagdiriwang ng Pasko ay hindi lamang magbigay ng regalo, hindi lamang magpasaya ng tao, kundi ibahagi yung tunay na dahilan kung bakit may Pasko. Ang Paskohang ito, maunawaan natin na ang tunay na dahilan ng Pasko ay maligtas ang tao sa kanyang kalalagayan. Just imagine, itong Paskong ito darating, ang tao magsasaya, mabubusog, tapos pagdating ng January, balik na naman sa dating buhay, walang nabago, hindi naligtas. Hindi po yun Pasko. Ang tunay na Pasko ay kaligtasan. Ang tunay na Pasko, dumating si Jesus upang iligtas ang bawat isa sa atin. At kung tayo, tinanggap na natin si Jesus, then yun ang pinagdiriwang natin, na tayong tao makasalanan, marumi, mapangit ang ating nakaraan, dumating si Jesus, binagod na tayo at patuloy na binabago. So dun po ang ating pagdiriwang. Now, bilang mga Kristiyano, lalabas po tayo, magbibigay tayo, we will celebrate, pero ituon po natin sa tamang kadahilanan. We must offer the message of Christmas by sharing Jesus Christ, the Savior. Si Jesus na ating kaligtasan. John 3:16, ito ay sapagkat ganito na lamang ang paraan ng ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Sabi dun sa Genesis, sila ay mamamatay, mapapahamak. Pero itong Kapaskuhan, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, let's celebrate Christmas sapagkat dumating ang tagapagligtas. At in-encourage ko kayo, magdiwang kayo, magluto kayo, mag-imbita kayo ng mga kaibigan, magbigay kayo ng regalo, at higit sa lahat, i-share natin si Jesus. I-share natin yung tunay na dahilan ba't may Pasko. Kahit sa mga bata, gamitin natin itong daan, yung regalo, yung pagkain, gamitin natin itong daan upang maibahagi na, hey, alam mo ba na merong pagkain na hindi ka na magugutom kapag natikman mo? Ay, ano po yan? Yan si Jesus, yung pag-ibig niya. Ay, alam mo ba may inumin na hindi ka na mauuhaw pag natikman mo? Ay, ano yan? Yan si Jesus, ang kanyang pag-ibig. We can share that sa ating mga kapwa. Kaya sa araw ng Kapaskuhan, itong Kapaskuhan ito, season of Christmas, huwag po natin kalilimutan ang tunay na dahilan ng Pasko. Si Jesus ay sinilang, pinangalanang Jesus nga, ang dahilan sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, kapag hindi po nangyari ito sa Kapaskuhan, ang Pasko ay hindi Pasko talaga. Ang Pasko nakasalali lamang sa material na bagay, hindi po yan ang tunay na Pasko. Kaya ang Pasko pwedeng mangyari kahit hindi po December. Kapag ang tao naligtas sa kanyang kaluluwa, tinanggap niya si Jesus, yun po ang Pasko. Sapagkat yun ang dahilan ng Pasko, dumating si Jesus upang iligtas, baguhin, hanguin sa kanyang kalagayan. Maraming mga tao ngayon, magpapasko, alipin pa rin ang kasalanan ng bisyo. Yan po ang dapat nating abutin. I-share natin ang tunay na dahilan ng Pasko at si Jesus matanggap nila. Challenge po sa atin yan. Yuko po tayong lahat pansamantala. Tayo po'y mananalangin. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala mo sa amin sa tunay na kadahilanan ng Pasko. Maraming salamat na ikaw ay dumating upang iligtas kami, Panginoon. Sa tiyak na kapahamakan, Panginoon. Lord, ito po ang tunay na dahilan kung bakit may Pasko. Salamat po, Panginoong Diyos. Nangako ka na kami po ay hahanguin mo. Na yung aming puso't isipan ay babaguhin mo ayon sa iyong kalooban. Mga kapatid, marahil lang ilan sa inyo na stress, namumblema kung paano mairaraos ang Kapaskuhang ito. Huwag po tayong magpatangay sa
materialismong pagdiriwang ng Pasko. Bumalik po tayo sa tunay na kadahilanan. Ang tunay na dahilan ng Pasko ay kaligtasan. Aanhin mo ang mga bagay na ito kung wala namang kaligtasan. Kung yung tao, yung pamilya mo ay patungo sa kapahamakan. Gumising tayo mga kapatid. Ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat si Jesus ay dumating, ang tunay na tagapagligtas ng tao. Siyang nagbabago, siyang naghahango sa isang tao na makasalanan, sa isang taong alipin ng nakaraan, alipin ng bisyo. Si Jesus ang tunay na tagapagligtas. And we have all the reason to celebrate Christmas sapagkat tayo'y pinalaya, pinatawad, iniligtas sa ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, paalala po sa atin sa Kapaskuhang ito, kaligtasan. Panginoon, maraming salamat po muli. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa kadahilanan yan, yung ating pong Project Christmas 316, ginawa po natin to last year, Pastor Jesse, di ba? So, every year na po natin itong gagawin, okay? Ang the objective of Project Christmas 316 is not only to give gifts. Tandaan nyo, hindi lamang tayo magbibigay ng regalo, but to share Jesus and the message, again, of salvation. And pray for the recipients, and of course, yung gifts nating ibibigay. Ito mga bibigay natin sa mga tao, material lamang to. Ito ay magiging daan lamang na may bahagi natin yung tunay na regalo si Hesus Kristo. Okay, so yung John 3:16 project, ang mechanics po nito, paano natin to gagawin, Pastor? Okay? Una, pray for the recipient of your Christmas gift. Pag-i-pray po natin yung bibigyan natin. Of course, pag-i-pray natin kung sino yung bibigyan natin. Okay? Must be an unbeliever. Ibig sabihin yung hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Yun po ang ating targetin. Mga kaibigan or tao sa ating paligid na hindi pa nakakilala sa Panginoon. And possibly from less fortunate but not limited to the less fortunate. Yung mga taong mahihirap o walang kaya, yun po ang ating tingnan. Pero hindi lamang po sila, siyempre. Okay? So marahil meron kayo nakitang nalilimos dun sa tulay o sa palengke na lagi nyo nadadaanan. Tapos kinalabit ng Panginoong Diyos ang inyong puso na yan ang taong aabutin mo sa Kapaskuhang ito. Our aim is to share Christ to an unbeliever this Christmas season. Napaka-liwanag. To share Christ, salvation. Okay? So magbibigay tayo ng pagkain, ng damit, pero higit sa lahat, ibibigay natin si Jesus. Gifts must be anything from a meal, Noche Buena package, clothing, or any gift that they may need, bago man o lumang damit. So pag nakita nyo sila, ano yung kanilang pangailangan? Tignan nyo. Yun po yung pwede nyong maibigay. Pagkain, damit, material na bagay. And bago nyo po ibigay yan, yung CRC po, yung church natin, will provide a CRC Christmas greetings card. Meron po tayong card na gagawin along with the Christian literature to help serve the purpose of evangelism. So bibigyan po namin kayo ng mga babasahin, mga leaflets patungkol sa salvation. So, pag-aaralan nyo po yan, babasahin nyo po yan, para pag binigay nyo, maikikwento nyo po yung mga babasahin ngayon na bibigay natin. Literature including New Testament Bible. Magbibigay din po tayo ng New Testament Bible. Ilalagay po natin sa isang gift pocket. So, naroon po yung Bible, nandun po yung mga babasahin. Kasama nyo pong ibibigay yan sa regalo nyo. And through this, we can share the gospel of the Lord Jesus. So, kailangan po nating maghanda upang gawin to. This project can be done as a group with your family, friends, connect groups, etc. So, pwede kayong isang pamilya, pwede kayong magkakaibigan, o pwede rin namang individual na gawin nyo to. Gagawin natin to. And as long as the goal is to accomplish yung ma-share yung gospel sa Panginoon. And finally, please keep this project in your prayers and may God use you to minister to the lost this Christmas season. So, gagawin po natin ito. And wala po tayong eksaktong date na gagawin, kundi itong Kapaskuhan na ito. Itong buong araw ng Kapaskuhan ito, pwede nyo pong gawin. Pwede sa December 25, pwede bukas,
whatever time na pwede nyong gawin. Kayo po ang gagawa niyan. Okay? Ang gagawin po natin, church, ay ibibigyan namin kayo ng mga material na ibibigay nyo kasama ng regalo nyo, kasama ng pagkain ibibigay nyo sa mga tao. Okay? For more information, lapit po kayo sa amin kung paano po ito gagawin. Last year, ginawa na natin to, so uulitin natin. Pwede nyong i-follow up yung mga binigyan nyo, bigyan nyo ulit sila, at ipag-pray ulit, and then kamustahin sila. At kung meron namang ibang bagong pwede nyong bigyan, bigyan po natin. Amen? So kung meron po kayong tanong, lapit lamang po kayo sa amin. Tumayo na po tayong lahat as we give unto the Lord today. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito na kami po'y makapagbigay ng aming ikapo, ng aming handog, Panginoong Diyos. Ito po ay tanda ng aming pagsamba sa iyo, pagsunod sa iyong salita, Panginoong Diyos. And Lord, tanggapin mo po ito, Panginoong Diyos. Nagmumula sa aming mga puso. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Malayo po tayo magbigay sa Panginoon. Kami mag-alay sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesucristo, nawa'y iyon ang tanggapin. Kami mag-aalay ng awitin. Kami mag-aalay sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesucristo, nawa'y iyon ang tanggapin. Kami mag-aalay ng awitin. Thank you, Lord Jesus. Father, this morning, once again, we thank you for your word, your message, and Lord God, for the purpose, Lord God, of Christmas, Lord God. And we pray, Lord God, that during this Christmas season, Lord God, that we'll be able to share the greatest gift of all, Lord Jesus, the Son of God. Lord, not only during Christmas, Lord God, but help us, Lord God, to serve that purpose, Lord God, every day, Lord God. To be a light, Lord God, to the world as we go out from this place, Lord God. As we walk the streets, as we go home, during the week, at school, at work, Lord God, with our family and friends and strangers even, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that in the name of Jesus, that we would become instruments, Lord God, of your love and your salvation, Lord God. Lord God, that through us, Lord God, that we may bring blessing, Lord God, your blessings, Lord God, to the city of Olongapo, Lord God. For this is your will, Lord God. And so, Father, in the name of Jesus, as we go from this place, Lord God, we ask, Lord God, that through our lives and in our lives, Lord God, that your will be done, Lord God. And all glory, Lord God, and all honor, Lord God, belongs to you, Lord God, forever and ever. And everybody says, God bless Olongapo. Amen. Let us close in prayer. Tuloy po natin sambahin ng Panginoon.